mga nakalipas sa linggo, At saka service contracting. lagi napapag-usapan yung traditional jeepney. Mhm. No? Kumustahin din natin yung modern jeep dahil ito yung may mga binabayaran na Ay, na naguhulog unit. pa yan. Inuhulugan. Naguhulog. Kumusta kaya ang kanilang kalagayan? Nasa ating linya via Zoom ang chairperson ng National Federation of Transport Cooperativo NTFC, si Sir Misael Melina. Sir, good morning. Welcome po sa DCWB Christian at Tuesdays. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Christian at Ma'am Christy. Opo. Sir, unang tanong, kumustahin muna namin yung epekto ng mataas sa produktong petrolyo sa hanay ng NTFC. Ilan ba yung miyembro ninyo, sir, na modern jeepney at traditional jeepney? Ang miyembro po natin sa National Federation of Transport Cooperatives ay nationwide po. Ito po ay saklaw ng lahat ng mga transport cooperatives po. Yung po ang ating kasapian. Mga ilan At, po iyan? Ang member po natin ng primary cooperatives ay nasa 260 primary cooperatives po. 260 primal cooperatives. Yes po. O isa Ilang bawat units cooperative, ilang mga driver yan? Sa isang kooperatiba po, ang pinakamalaki po natin, meron pong 400 na members. Modern jeep na lahat to, sir? Modern jeep na po, lalo na po sa mga region natin sa Cebu, yan po yung mga pinakamalalaki, Batangas, yan po yung mga malalaking tupo po natin. Unang tanong, sir, kumusta ang epekto sa inyo nitong pagtaas ng produkto ng petrolyo, partikular na ang diesel, sa hanay ng mga tsuper ng modern jeepney? Sa ngayon po talaga, yung reaction po ng National Federation ay hindi lang po ito reaction namin, kundi ito ay reaksyon ng kabuuan ng mga United Transport Alliance nationwide. Ito po ay nabuo alyansa ng pangkalahatan po ng transporter sa Pilipinas. Yung pagtaas po ng krudo talagang ito po ay malaking dagok sa amin. At lahat naman po ng mga ibinigay ng mga ayuda sa atin ay nakatutulong. Subalit ito yung mga panandalian lamang. Kaya nga ang sana namin, sa nabuong alyansa, ang fuel price cap sana ng diesel natin na 55 pesos o di kaya ay magkaroon ng fair increase. Kasi ito yung totoong tulong natin. Malaking porsyento na po sa amin ang hindi na po nakakabiyahe. At may ilan naman, ay ilan na lang po ang araw ng biyahe nila. Hindi na po kasi namin kayang matagalan pa yung taas ng diesel natin. Oh, sir, magkano ba'y nawawala ngayon sa isang, kasi madalas natin makausap yung traditional jeepney, ano? Magkano yung kinikita na regular ng isang tsuper na modern jeep at magkano yung naiuuwi na lang nila ngayon sa epekto ng mataas sa presyo ng langis? Sa ilalim po kasi ng Public Transport Modernization Program, ang ating mga driver Sweldo. o PAO, yung conductor, sila po ay under po ng DOLE natin. Minimum wage po sila. Minimum kung, wage. So, operator. Yes po. Driver po at saka yung PAO natin. Ang nagmiminti na po niyan sa ilalim ng programa ay ang mga kooperatiba na po natin. So ang lugi na po namin sa isang bus po sa isang araw ay umaabot na po ng 4,500 per day. Kaya lugi na po talaga kami, abonado na po kami. Kaya nga ang nagtataka lang kami bakit parang bingi ba o PP ang ating government bank, ang Land Bank at DBP dahil lang hiling nga namin yung moratorium namin simula nung pumutok itong giyera sa gitnang silangan, pero hanggang ngayon wala pa rin po silang tugon. May official communication po ba kayong naipadala na dito sa sinasabi yung mga financial institutions na Land Bank at DBP para magpatupad sila ng moratorium muna doon sa mga hulog ninyo? Meron na po kami pinadalang communication letter hanggang doon po sa opisina po ng ating mahal na Pangulo sa Malacanang. Nagpadala na rin po kami ng sulat. Gayon din po sa DOTR at LTFRB, nagpadala na rin po kami ng sulat. Hinaing po namin na sana matugunan ng kagyat yung moratorium natin sa ating mga government bank. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po silang tugon. Oo. Sir, sa next week magkakaroon ng service contracting. Kasama ba yung grupo ninyo at saka meron din ibibigay na fuel subsidy? Ito ba yung makatutulong para sa inyong kinakaharap na problema sa ngayon?
Opo, ito naman po yung makakatulong. Kanya nga lang sabi ko nga, ito'y panandalian lamang. Mhm. Mismo ang ating Secretary Banoy sa press conference niya kahapon, sinabi po niya na ito ay tatagal lamang ng 2 linggo. Mhm. So, kung yung subsidiya naman na ibibigay nila na 10 pesos na subsidy sa ating diesel per liter, Mhm. ito po ay nakabase rin sa 150 liters per week or Mhm. 21 liters per day. Na kung Mhm. saan ang modern unit natin ay umaabot na sa 35 to 40 liters per day ang consumption po neto. Mhm. Sa ilalim din ng service contracting, magbabalik pa rin kami ng 20% discount sa ating mga mananakay Mhm. at another 20% dun sa discounted fare po natin. Mhm. Kaugnay niya na, sir, ilan yung hindi na kayang bumiyahe? Kahit percentage. Ilan yung dahil talagang mahirap nang ibiyahe dahil parang abonado ka pa eh. Meron bang mga huminto na sa pagpasada? Sa ngayon po, ang fleet po natin nasa mga 30% na lamang ang bumibiyahe. Karamihan po ay tumigil na. Andyan ang CDO, tumigil na po. Ang Bicol region natin, tumigil na rin. Kusang titigil po talaga kami dahil hindi na rin talaga makabubuhay yung aming hanap buhay na pamamasada dahil sa taas po talaga ng kurdo. So tama ba sir, 70% yung hindi na bumabiyahe sa ngayon? 70% na po ang hindi po bumabiyahe sa ating ngayon. Kaya kung mapansin sa ating mga kalsada, napakaluwag po. Mhm. Sir, mga ilang jeepney units itong pinag-uusapan natin na hindi bumabiyahe ngayon na 70%? Sa total po kasi ang bumabiyahe na lang sa ngayon, nasa mga umaabot na lang ng 1,000 na modern units sa ngayon. Mhm. Dahil 1,000 sir ang bumabiyahe na lang. Ilan ba yung kabuuan na ang kabuuan units? natin, ang kabuuan po natin nasa 9,000 units po tayo. Ang dami. So, 8,000 ay hindi na bumabiyahe dahil sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo. At kung bumiyahe man po yan po ay naka-rotation po. Para lang po kahit papaano may pang-sustina pa rin. Mhm. Kasi may employee po tayo. Mhm. So ang biyahe na lang po nila sa ngayon ay 2 araw na lang sa 1 linggo. Mhm. Para lang po kahit papaano meron po pa rin silang maihahain. Pero talagang kulang talaga. Mhm. Yan diyan papasok na naman diyan yung problema natin Christian at Sir Misael na kulang ang masasakyan ng publiko, ng mga pasahero. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit marami yung nalilate sa opisina o sa trabaho, na-stranded. Ito yung tigil pasada na hindi dahil protesta. Ito yung tigil pasada dahil hindi na talaga kaya Dahil ng hindi mga tsuper. kaya. Oo. Oo. Sir, go ahead. Kaya nga po, sumulat na rin po kami. Yung nga po yung hiling ng United Transport Alliance Nationwide. Kasama na po ang truckers dito. Kami po yung humihiling na sa ating mahal na Pangulo na magkaroon na ng price cap sa ating diesel na 55 pesos. Kasi talagang ikahos na po talaga ang sektor. Hindi lang po ang sektor ng transportasyon, maging ang mga truckers natin, ang mga magsasaka, lahat naman po apektado tayo sa diesel po na ito. Sir, huling tanong lang, para lang maintindihan namin, dahil nga may panawagan kayo sa moratorium, paano pag hindi ba nakakabayad? Katulad ba nung sa mga kotse, inahatak din ba yung ng bangko yung jeep? Unit. Sa ngayon po, meron pong nakabinbin na batas, ang Senate po natin, Senate Bill 2020, ito po yung parang nung pandemya natin, bayanihan. Pero ito'y dinidinig pa. Kaya nga kung sana magkaroon na agad ng moratorium ang ating mga government banks kasi mababaon po talaga kami sa utang. Tama po kayo, maaaring magsanhi ito ng pagbatak ng aming mga modern jeeps. Pero ang nakakatakot po kasi rito, mas malaki po ang maapektuhan dahil sa bawat modern jeep po natin, meron po tayong 2 driver at 2 konduktor. So marami po ang mawawalan ng hanap buhay kapag nangyari po ito. Kaya nga simula pa lamang nung pumutok ang giyera ay kami po ay sumulat na nakagiyat sanang bigyang pansin ang moratorium. Ang hiningi lang naman po namin moratorium pansamantala lamang na ito'y meron naman po tayong krisis sa petrolyo. Subalit parang hindi naman po ata
kami pinakikinggan. Yung nga sabi ko, parang ano ba, PP o bingi po ba ang ating mga government bank at hindi nila nakikita yung sitwasyon namin sa sektor ng transportasyon. Okay. Sir Misael, ibig sabihin, sa ngayon, wala pa naman nangyayari, yung tanong ni Christian kanina, na pag hindi kayo nakapaghulog sa loob ng isang buwan, ay hinatak na yung unit. Wala pa namang nangyaring ganon, na hindi nakapagbayad at hinatak yung unit. Wala pang experience na ganon. Wala pa naman po at ayaw po naming mangyari yon. Kaya nga Tama. po habang maaga, kami po yung humihingi ng moratorium para wag po tayo umabot sa ganong punto. Oh, sir, huling tanong na lang sa akin. Ano yung susunod nating hakbang para at least mapakinggan tayo ng DOTR, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng Malacanang? Ayun nga po, dahil nga po kami sumulat na, nawa ay sana ang by next week sana abangan natin yung kasagutan ng Malacanang o ng ating Pangulo sa aming hiling. At sana naman din po pakinggan iyon. At by next week din po, abangan din natin kung ano naman po yung aming magiging hakbang ng United Transport Alliance nationwide. Okay. Okay. Yan lang muna sa ngayon, Sir Misael. Makikipag-ugnayan po ulit kami sa inyo kung halimbawa may mga development. Ano po? Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Maganda umaga. Si Sir Misael Melinas, ang chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives. Apektado, ano? Isang Hilingan, walang pinoprotektahan.